Bali sa ngayon, ito po yung mga inahin ko po dito, yung mga breeder. Halo na po ito, mga dumalaga, yung mga maliit na konti. Yan po yung mga dumalaga ko pong inahin. Tapos ito po yung pakain ko sa kanila. So success po yung ginawa ko pong paraan na yung trigo is ihahalo ko na lang po sa pangmalahatang pagkain. Hugasan lang ng maigi para matanggal yung mga alikabok. Dito sa area na ito, dito po sila nagkakastahan. Kung nakikita nyo, marami mga balahibo yung natatanggal. Tapos dito, inilipat ko na. Yung dati, doon po sa ilalim ng parang kubo na yan, maliit na kubo. Diyan ko po nilalagay. Dami ng plastiko. Kailangan ng linisin. So, ito po yung... Okay, may dalawang itlog. Ito po yung pugad nila kasi dito sila humahapo magabi. Ikaw, itong bungi. Hello bungi. Kumusta? May itlog? Wala. Hala, nabuak yung isa. Buak maninyo eh. Itlog ng manok. Ayay, pagkasayang. Naog dito ka, naog dito. Naog. Ay, pilit na ng tipak kasi mong lubot. Nabibasag, kukunin ko na lang ito. Baka mabasag pa ito. Tatlo. Sa pagkakataong ito, sinigregate ko po yung mga inahin. Tapos dalawang barako sa mga pang-out na pangkatay. Sa kadahilan ng sa buwang ito, by May at May, June. Ayan. Itong dalawang buwan na ito mga kapatid, focus po tayo sa breeding. Ayan. So, kumbaga, parang ginamitan ko na ng technique na pang-force na pang-itlog. So, gumamit na po ako ng mga paraan. Isang paraan dito is nagdagdag po ako ng Integra 4000. Binibigyan ko po sila ng Integra 1000. Nang sa ganun is dagdag sa kanilang fertility. Ayun, naghahanap yun ng itlogan. Kasi itong mga buwan na itong mga kapatid, by May at June, yun po yung buwan kung saan dapat makapag-produce ng maraming itlog at mapapisa para sa darating na December. So ito po talaga, bago pa lang nagsimula ang taong 2025 is nasa isip ko na po talaga ito. Kasi nga sa katagalan ko na po sa pagpapabo is may ilang panahon na kung saan na experience ko po na pagdating ng December is nagkakaubusan po ng supply. So yung mga taon na yun mga kapatid is local turkey pa lamang po yung inaalagaan ko. Sa ngayon ito nag-upgrade na po tayo. Itong mga inahin nito is mostly nito is mga upgraded. So yung iba nito may mataas-taas pa na dugo ng pagiging brood-breasted. Umaabot pa ng 6 kilos, 5. So experience ko rin kasi nung mga nakaraan, mga 3 taon na po, 3 December na po yung dumaan. Wala akong masyadong stock ng live pagdating ng December sa kadahilan ng sa buwan ng May, June. Ito talaga, May, June is wala akong masyadong naproproduce na sisiw. Wala akong napapaitlog masyado. Iwan ko lang dahil yun po yung experience ko. Kaya nag-force talaga ako na magpalit ako ng mga line. Ito na po itong upgraded. Kasi nga, ang kagandahan itong upgraded mga kapatid is sa 4 months po nila, pwede na po yung malitson. Ito yung mga 4 months ko dito kasi umaabot na ng 4 kilos to 5 kilos. So pag going 5 months old sila, kaya ayun, doon po talaga sa senaryong yun, kaya nagpursige ako na magpalit po ako ng upgraded kasi maganda ito. Na experience ko kasi sa native, by month of May at saka June, wala akong na-produce na mga itlog. So ibig sabihin, wala akong sisiw pagka July. Kunti lang, may ilang piraso. Kaya doon naman sila ng itlog uli by July, August. So
So yung time na yun mga kapatid is pagdating ng December, yung itlog ng July, August, hindi pa pwedeng ilitson kasi mga native maliliit. Kaya ayun, naisip ko kung ito yung mga inahin ko, itong mga upgraded, ito yung kung hindi man ako makapagpalabas by May, June, hindi ako makapagpaitlog. Nakikita ko nga yung maitlog sa July, August. So mapipisa sa August by July. August, September, October, November, December, kaya pa 5 or 5 buwan. So sakto-sakto pa. So ngayon pa lamang by month of June, by month of May, kumbaga binos ko na po yung immune ng aking mga alagang pabo na sa gadon is makapag-produce po sila ng itlog. So mahaba-haba pa yung panahon, May, June, July. So may 3 buwan pa. Kaya sakto-sakto. So binahagi ko lamang po ito sa inyo mga kapatid kasi ito po yung experience ko na po talaga eh. Mostly ilang taon na po dumaan, nagkakaubusan po talaga ng supply pagdating po sa mga panglitson. So yung pinaka-demand na timbang talaga na panglitson is yun pong 4, 5, 6 kilos. Ayan. So maganda po itong upgraded kasi nga mga babae nito mga kapatid is pasok na pasok po sa timbang. Kasi nga dumalaga nito 3.5 na eh. Yung mga breeder nito kung sakaling makaitlog ng isang bisis, pwede nang umabot ng 4 to 6 kilos. Pagpalagay na lang natin 4.5, 5 kilos, yung iba 6 kilos lalo na pag malapit ng mangitlog. So iba talaga pag upgraded, lalo na pag mga mataas-taas, yung hybrid, semi-pure, mas malaki po yun mga kapatid. So yan lang muna yung kaunting gusto kong ibahagi sa pagkakataong ito mga kapatid, sa mga may balak o gustong mag-alaga ng pabo. Yan po talaga, reality na po yan sa larangan ng pagpapabo na kung sakaling papasukin nyo ang pagpapabo is may experience nyo po yun mga kapatid. Ayan lang muna yung kaunting update. Salamat po sa Diyos, pag-ibig.